Ikaw rin ba yung tagahugas ng plato sa inyo nung bata ka? Yung tipong ang dami niyo namang magkakapatid pero ikaw yung laging naghuhugas ng plato, ikaw yung laging naka-assign dun. Tapos sa sama ng loob mo, parang gusto mo pagbabasagin yung mga plato kasi parang lagi na lang ikaw yung inuutusan, lagi na lang ikaw yung pinaghuhugas. Tapos wala kang ibang kabanding kundi si Joy. Si Joy na walang malay. Madalas sa sarili mong bahay, minsan sa bahay ng kamag-anak. Yung tipong nakikain ka tapos automatic na, syempre, ikaw ang maghugas ng plato mo at hindi lang yun, pati na rin lahat ng kinainan nila. Tapos, akala mo tapos ka na, no? Magulat ka, may mga paparating pa, may second batch pa. Tapos noon akala mo, ang malas mo, parang unfair ng buhay, tapos parang ang liit ng tingin mo sa sarili mo kasi ginawa ka lang tagahugas. Alam mo yun? Pero habang tumatanda ka, maintindihan mo pala na minsan kailangan mo pagdaanan yung mga ganun. Kasi yung mga batang naturuan maghugas ng plato, yung gumawa sa gawaing bahay, sila yung mga batang natutong maging responsable, tumulong sa magulang, magsikap, matutong magtiis, at higit sa lahat maging independent sa buhay. Yung akala mong simpleng paghugas lang ng plato o gawaing bahay, hindi mo alam training na pala yan para sa totoong buhay. Kasi balang araw, hindi habang buhay may magliligpit para sa'yo, merong magsisilbi para sa'yo. Hindi lahat ng tao aalagaan ka. At hindi lahat ng problema may tutulong agad. Darating yung panahon na ikaw mismo ang gagawa ng paraan at doon mo marirealize na yung simpleng utos pala ng magulang at utos ng mga kamag-anak, may aral pala na dala yun. Dahil sa mga gawaing bahay noon, natuto ka maging disiplinado, natuto ka maging masunurin, natuto kang hindi maging tamad, natuto kang magtrabaho kahit walang pumapalakpak sa'yo. Aminin man natin o hindi. Yung mga batang marunong sa buhay noon, sila rin yung madalas marunong dumiskarte paglaki. Kasi sanay sila sa hirap, sanay silang kumilos, sanay silang hindi umasa lagi sa iba. Pero syempre, iba't iba pa rin tayo ng experience sa buhay. May namang mga bata na hindi naman nila na-experience yung mga gawaing bahay pero okay lang din naman sila. Hindi ito paramihan ng pinaghirapan o sukatan ng pinagdaanan. Ang importante, lumaki tayong marunong rumispeto, tumulong at maging mabuting tao. At minsan yung mga batang tahimik lang na naghugas ng plato sa kusina, sila pa pala yung magiging pinakamatatag paglaki. Kaya kung isa ka sa mga batang laging nasa lababo noon, maging proud ka sa sarili mo. Hindi mo naging madali yung pinagdaanan mo pero isa yan sa mga dahilan kung bakit matatag ka ngayon. Disclaimer lang po, this content is for sharing life experiences only. Hindi pare-pareho ng pagpapalaki at sitwasyon ng bawat pamilya. So, respeto sa lahat ng experiences, sa mga dumaan nito at sa mga hindi naka-experience ng ganitong bagay. Ikaw, ano yung mga inuutos sa'yo ng bata ka? I-comment mo naman, mag-like and follow ka na rin sa akin para sa marami pang mga klase ng ganitong stories. Thank you for watching.